Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Monday, June 22, 2026. Base po sa ating synoptic situation, yung minomonitor natin si Typhoon Francisco ay huling namataan sa layo ng 715 kilometers east of Tugigaraw City, Cagayan. Ito ay may lakas na hangin umaabot malapit sa gitna na 140 kilometers per hour at meron mang pagbugso ng 170 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, southwest monsoon ang makakapekto sa Palawan, sa Visayas at Mindanao. At para naman sa track at intensity forecast ni Typhoon Francisco, makikita natin sa buong forecast track ni Typhoon Francisco ay mananatili itong typhoon category. At inaasahan din ito magre-recurve at mababa na ang tsansa nitong mag-landfall. Dulot nga ni Typhoon Francisco, inaasahan within 36 hours ay mararanasan na ang signal number 1 dito sa may Batanes, Babuyan Island at northern tip ng Cagayan. At para sa magiging general area forecast, dulot ng southwest monsoon ang Palawan, Visayas at Bicol region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Sa Metro Manila at sa labing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorm. Southwest monsoon ang makakapekto sa Mindanao kaya makakaranas sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para naman sa impact of flight operations, dulot nga ng southwest monsoon ang Visayas, Mindanao at Palawan. Ang main hazard dito ay yung moist southwesterly flow producing rains and gusty surface winds. Ang impact nito sa rotary, reduced visibility and gusty winds, limit VFR and low altitude operations, wet helipads, increase operational hazard. Sa fixed wing naman, operation may experience delay or cancellation due to low ceiling, turbulence, and wet runway conditions. At para naman sa Metro Manila at sa rest ng Luzon, dulot ng localized thunderstorms, ang main hazard nito is yung afternoon convective development producing gas fronts and heavy rains. Ang impact nito sa rotary, downburst, strong gust, and reduced visibility pose significant hazard and flight in cumulonimbus activity. Sa fixed wing naman, severe turbulence and wind shear likely during aerial arrival, departure phases, aircraft may experience temporary delay or diversion. At para naman sa astronomical information, ang araw ay sumikat kanilang 05:28 AM at lulubog din naman mamayang 6:28 PM. Para sa moon illumination, meron tayong 56%. At para manatiling updated sa lagay at pagtaya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media accounts. Sa ngala ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAF JSC, ako po si Technical Sergeant Brian Benedict B. Arcilla, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Maraming salamat po.